ang requirement para mag-rally. Eh, di ba kukuha sila ng permit, no? Yes, Then sila agree na mag-alis sila, express sila ng galit, ng ayaw nila sa gobyerno, ayaw nila sa sitwasyon. Pero, in a peaceful manner, no? Pag-ano lang sila ng plakad, pero hindi na pwedeng dalahin ang baril nila. Kaya hindi rin mangyayari ang gano'n. Kasi dito nga, marami may mga rally din. Kahit saan magpunta ang presidente, eh, hindi naman ganun kagulo dahil hindi nga sila pwedeng magdala ng armas doon sa venue ng demonstration nila. Ayun. So, talagang ang kailangan talaga is regulation talaga, no? Restrictions ang mahalaga din. At gaya nga na sinasabi mo kanina, engineer, no? So, sa pag-aari ng baril ay dapat yung responsibilidad ay maging malinaw din sa bawat mag-aari ng baril. Pero magkaganon man, ano, sa inyong pagtatasa, engineer, ano, sa inyong pagsusuri, mas nakakalamang ba ang naidudulot na kabutihan ng the right to bear arms o ang kabaliktaran nito? Kita namin dito na mas maraming idudulot na kabutihan yung right na yun sa mga mayayaman. Ayun. And dahil dito naman sa Amerika, parang melting pot ng lahat ng iba-ibang bansa. Nakita namin na magaling nga talaga yung right na yun. Ayun, okay. Engineer, siguro parting words, wala na po tayong oras, lampas na tayo ng 5 minuto. Thank you, Aldi and Ronald, for having me, and of course, thank you everybody for your participation. Good night and God bless. See you next Thursday. Okay. Are you coming back, engineer? Okay, hindi na tayo nasagot ni engineer. Okay, siyempre, nais ko lamang pong pasalamatan po itong ating mga listeners at core. Maraming salamat po, ano. At least nagkaroon po ng ibang kuro-kuro at opinyon dito po sa suhestyon ng Americans for a Better Philippines. Sinasabi nga po nila mas nagiging maganda ang kinakahinatnan ng isang mungkahi kung ito'y magkakaroon ng maraming interpellation, kung sabihin, no? Dahil mas magkakaroon po ng mas magandang paliwanag at magkakaroon ng syempre iba't ibang anggulo kung saan natin po pwedeng tignan ang isang batas tulad ng the right to bear arms. Pero syempre para po sa akin, para po dito sa ating programang Mate, ay nais lamang po natin mag-propose ng mga solusyon na kung saan ay maaaring makatulong po sa mga problema na inaabot po natin dito sa Pilipinas, lalo na po yung problema ng rebellion, yung problema ng terorismo, lalo na po dyan sa Southern Philippines. Magkaganon man po, siyempre, alam naman po natin na kung magkakaroon man po ng mga bagong batas na mula sa mga suhestyon ng Americans for a Better Philippines, sinitiyak po natin na ito'y dadaan sa masusing pag-aaral ng ating mambabatas. At inuulit ko lamang po na ang mga suhestyon po ng Americans for a Better Philippines ay mga suhestyon na nakabatay po sa kanilang masusing pag-aaral sa mga partikular na nangyayari dito sa ating bansa. At siyempre, ang mga suhestyon na yan ay may mga pinagbabatayang facts, ano po, mga pangyayari na kung saan ang siyang nagbigay daan sa kanilang nagiging konklusyon. Magkaganon man, sinasabi nga po nila, ay iba pa rin ang kultura ng Pilipino at siyempre iba rin ang kultura ng mga Amerikano. Pero ang higit na dapat po nating tignan ay pare-parehos pong human, pare-parehas pong tao ang anumang lahi. So, ibig sabihin, posible na ang maganda sa isang lahi ay hindi maganda sa ibang lahi. Pero posible din po na kung ano ang nangyaring maganda sa isang lugar ay pwede ring mangyari sa isang lugar, lalo pat kung susubukan ang mga mungkahi na kung saan ay may mga pinagbabatayan naman. Pagkaganoon naman po, ay syempre, ito po ay nakasalang pa sa patuloy na proseso ng mga talakayan
At syempre, nais lamang po nating magkaroon ng isang medium tulad po itong ating programa na maging isang medium o daan upang sa ganon ay magkaroon tayo ng mahalagang talakayan tulad ng the right to bear arms. At syempre, ito'y para po sa ating lahat. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.